Brandon from Nice to meet you. Nice to meet you. I'm good, bloody bro. Yeah, hopefully. So, okay guys, natin yung mga import no. So, tirada taron. Let's go! Alright, kumusta mga Kawal TV? Another day, another spearfishing day. Kaya tara, samahan niyo ako sa panibagong aksyon at pagbakan at hantingan ng pangulam ng bayan. Trip natin ngayon, makakuha lang ng pangulam. Syempre, yan yung main source of food natin dito sa Mualboal. Siya nga pala kasama natin ngayon sa paghahunting is yung kaibigan natin from UK, isa ding spero sa UK, si Brandon. So, nag-chat siya sa akin throughout messengers or social media. Doon niya ako nakita at gusto niyang manood ng live. So, kung paano tayo mamana dito sa Pilipinas. Kaya, syempre, bagong kaibigan. Kaya, isama rin natin para ma-experience at makita niya rin kung gaano kaganda yung lugar natin. At, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-like, subscribe, and hit the notification bell for awesome new videos. At, paki-follow na lang din yung Facebook account natin, Renla Brian Invoker Entong. And, please like and share as well. And, follow my social media account on Facebook. Thank you! At syempre, lagi natin kasama si John Spen, yung dive buddy natin, at yung pinsan natin si Leo or si LJ. So dito, first drop natin, shallow muna, testing. Kasi kakagaling ko lang sa aking sakit. May sipon kasi tayo o grabing sipon. Kaya hindi or matagal tayo nakapag-upload ng mga spearfishing videos. So salamat nga pala sa mga followers or mga kaibigan natin na nagchat na nagtatanong o nangungumusta kung bakit matagal akong nakapag-upload o hindi na ako nakakapag-upload kasi may sakit tayo. So, syempre, dapat make sure na fully recovered tayo bago mag-spearfishing. So dito, nag-drop tayo around 10 meters deep. So check lang natin yung area kung meron ba tayong makikita mga bait fish o mga pelagic. So nung nakita ko, wala ganong masyadong isda. May trigger fish, kaya trinay ko munang tirahin, practice shooting. At yun, hindi tumama. Pero okay, goods na din. So yun si Brandon, hindi kasi natin na set up yung GoPro natin. Siya yung pinapalapit natin at chine-check yung GoPro kung nagpi-play ba o hindi. So siya din ay sisisid dive body, parang deny body ko na rin kasi malakas ding sumisid to si Brandon. Kaso lang sinisipon din siya, kaya syempre binabantayan din natin para safety first. At dito, this is our first catch for today, isang Indian mackerel, and let's go and check the clip. And that's our first catch for today, isang Indian mackerel. So goods na, may pang-ulam na tayo. Ensure na yung pang-prito natin dito. At pagkatapos natin matira, syempre resurface and make sure na ma-secure natin yung isda properly. Alright! Yun, nakahuli tayo ng isang Indian mackerel. So secured na yung first na pang-ulam natin. At napabilib nga pala natin yung kaibigan nating si Brandon dito, kasi sabi niya nagsispear fishing lang daw siya sa UK pero hindi ganun kalalim. Nasa around 10 meters deep lang. Kasi natatakot sila yung visibility ng tubig nila doon hindi ganong kalinaw. Yun yung sabi niya sa akin. Syempre sobrang enjoy natin dito at happy na din tayo kasi nag-enjoy yung kasama din natin sa araw na to. Kaya secured na natin yung huli natin, mercy killing, tapos of course i-bleed natin yan para mas masarap at maganda yung quality ng meat ng isda natin.
At ito naman ang overview ni John Spen. And let's go for an action. So dito, nag-drop lang si John Spen ng around 6 meters deep. Dito, sobrang shallow lang nung isda na yang naspatan. Pag lingon niya sa itaas, isang school of shark mackerel or isang mga ansuhan. So medyo picky si John Spen dito. Kinuha or sinecure niya yung pinakamalaking shark mackerel. Good example for sustainable fishing. So ito yung pinakamaganda talaga pag nag-spear fishing ka, namimili ka ng mga decent size or good size na mga isda at pinakasarap na isda na pwede natin kainin or madala natin para sa ating pamilya. So syempre, pag ganito, secured na din, and of course hindi talaga mawawala yung mercy killing, hindi mawawala yan sa atin. Palagi mga spero, iksihan natin ang pag-suffering ng mga isda by killing them and pointing a knife directly on their head, and of course bleeding para goods na din yung quality ng meat ng isda natin. So right, and second type, same spot, around 6 meters deep. Binalikan ni John Spen yung mga ansuhan or shark mackerel kasi nakita niya sobrang dami. And ito yung pinaka the best na technique. Nagfi-fish calling si John Spen dito. Tinukoy niya yung isda at yun, lumapit ulit. And then, good shot. And that was a big shark mackerel as well. The same size nung una niyang nakuha. So, goods na. Sobrang secured na yung pang-ihaw namin dito. So, siya nga pala, gamit ni John Spen ngayon is yung GoPro Hero 4 natin, at yung gamit ko na GoPro naman is yung Hero 8. So pag sa video, sobrang layo ng diferensya ng quality kasi yung gamit natin nung isa is yung Hero 8 natin. Kaya yun, good size or decent size yung shark mackerel. Same pa rin kung paano i-secured yung isdang to by pointing a knife in the head, killing it directly, and then do some bleedings. Alright, let's go! At siya nga pala, bago nakuha ni John Spen tong dalawang shark mackerel, nakahunt na siya ng 3 parot. So, good size or decent size na din. At hindi niya na ganong nakuha ng videos kasi first time ni John Spen na mag-setup ng ganito. Yung may GoPro sa noo at the same time doing spear fishing. So dito may isang malaking palm boat na mag-anchorage sa buoy, kaya hindi ko ganong napansin. Sobrang takot ko, kaya yun, nag-resurface tayo, and of course yung line natin i-secured natin properly para hindi magkabuhol-buhol dun sa palm boat. Kaya ayun, goods naman din, wala namang kahit anong trahedya. At dito, tinanong tayo ng boatman kung anong ginagawa natin. Siyempre, nag-spear fishing tayo. At tinanong niya kung may spear gun yung kasama natin. Sabi ko, wala naman. Nag-snorkeling lang yan or nakikinood lang. Gusto niyang ma-experience or makita kung paano tayo mamana live. So dito may nakita tayo isang needlefish, kaya yun, tinira natin kaso sumablay. Kaya let's move on and then let's check. At dito meron na tayong nakita long distance shot, at yun, tinamaan. Isang needlefish, decent size na rin, kaya secure na din natin. So dito napabilib natin si Brandon ulit kasi para sa kanya sobrang hirap niya tong panain dun sa UK. At balak pa sanang kunin kaagad ni Brandon, kaya nirelease ko yung line para pumunta sa malalim kasi hindi niya ako maririnig, nasa taas ako. Baka kasi directly hawakan niya at makagat pa, wala pa naman siyang gloves, baka masugatan pa yung kaibigan natin. Kaya hinayaan ko muna yung line, at pag medyo nanghihina na yung needlefish or balon natin, tsaka na natin akmain or kunin. Siya nga pala, sobrang saya ni Brandon nang matamaan natin tong balon na to kasi delicious daw. Sa kanya, sobrang sarap daw ng isdang to sa kanila. At tapos, napakahirap din daw nitong tirahin para sa kanya. Kaya yun, sobrang saya niya nung mahuli natin tong
isdang to at balak niya sana ngang hawakan nung natira na natin. So kaya yun, nirelease ko yung line para security or safety na rin para kay Brandon. So peace bomb tayo dyan, brother. At ito yung last catch natin for today, isang kitong. So long distance shot ito, napapunta na sa ilalim, kaya in-advancean ko na ng konti at yun, tinamaan. So long distance shot, kaya goods. Sobrang saya na namin ito kasi may pang additional na tayo, marami na tayong huli. Aside sa mga huli ko, meron din huli si John Spen at si Leo or Leo Chavez din. May mga huli ring mga GT or mga giant toko so, or mga lizard fish, kaya goods na pang prito. At yung mga malalaking isda na nahuli natin ay gagawin natin pang ihaw mamaya. At ito yung huli namin lahat, 3 parrot fish, 2 needle fish, 2 shark mackerel, Indian mackerel, at 5 GT. At isang decent size na isang rabbit fish or isang kitong. At syempre hindi magtatapos yung spearfishing natin na walang shoutout, kaya shoutout kay Tanley Olivera Vlogs, kay GB Man, shoutout dyan sa iyo master, at kay John Albert Inayo from Dubai, at sa mga timbaso dyan sa Plaridel, Misamis Occidental, at also kay Jade Javier from Maasim City or Boldoy TV. Shoutout din kay Panaon Spero, salamat master, dive safe ka rin. At shoutout din kay Nirvana Player from Davao Oriental. Labis ako nagpapasalamat sa inyo mga idol, salamat sa solid na suporta. At yun, tapos na tayong mag spearfishing today, at syempre ihawan na. So ito yung inihaw natin, yung 2 parrot tsaka yung 2 shark mackerel, at yung ibang isda is nandun na din kay John Spen para sa kanyang pamilya at asawa na rin. At yun, malapit nang maluto yung inihaw natin. So sobrang sarap nito, hindi pagod or goods na yung pagkaluto. At syempre nandito na yung mga bisita natin, nagdala pala siya ng mainumin din. At eto, kuba na. So shoutout tayo sa mga kasama natin, kay Elchoy, Kandazer, Kandani Perez, at kay Iljay. At syempre yung debate natin si John Spen. And pagkatapos namin kumain dito, last bite muna kay Brandon, sobrang sarap daw. At ito, last namin, nag-jamming kami, gitar-gitar, tsaka kain-kain at inom-inom na rin. At salamat sa panonood, and see ya for our next vlog.